Paano nga ba gumawa ng prosperity bowl gamit ang mga halaman na pampaswerte ngayong New Year 2024? Gusto mo bang malaman? Tapusin nyo ang video na ito. Hello mga ka-jungle, sobrang lapit na pala ang New Year at excited na ang lahat. Pero mas magiging excited tayo sa mga swerteng darating sa atin ngayong 2024. Ngayon ay gagawa tayo ng prosperity bowl gamit ang mga matching mga halaman na makaka-attract ng pera ngayong 2024. Kaya naman simulan na natin. Una dito ay kailangan natin ng bigas. Ang ginamit ko pala dito na bigas ay ang red rice. Para healthy living tayo pero pwede naman din ang plain rice mga ka-jungle. Ang bigas kasi ay nagsisimbolo ng isang tradisyon na nakasanayan ng mga Pilipino. Ito ay kadalasang naglalagay tayo sa ating mesa o sa tasa ng bigas sa mesa bilang simbolo ng kasaganahan at pag-asa para sa susunod na taon. Ito ay isang paraan ng mga tao na ipapahayag ang kanilang paniniwala ang positibong kinabukasan, pag-asa, umunlad ng kanilang pamumuhay. Pangalawa naman ay kailangan natin ng 12 o 12 na itlog. Ito ay isang tradisyon sa Pilipinas na nagbibigay ng swerte, kasaganahan sa buong taon. Ang paglalagay ng 12 na itlog sa isang bilao o isang bowl o lalagyan sa bagong taon ay sumisimbolo ng pagsasakripisyo at pag-aalaga para sa pamilya. Ito rin ay isang paraan upang ipakita ang paniniwalang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa pamilya. Ang susunod naman ay kailangan mo ng pera. Balutin nyo ito ng red ribbon, isang pamahiin sa tradisyon ng kadalasang ginagawa ng mga Pilipino tuwing papasok ang bagong taon. Ito ay tinatawag na pagbubuhos ng pera o pagtatakip ng pera. Ang layunin ng paglalagay ng pera sa isang bowl sa mesa ay umaasang kasaganahan at pag-unlan sa susunod na taon. Ito ay naniniwala ang pagtatayo at paglukso ng mga barya sa bowl ay nagbibigay ng mas maraming pera para sa buong taon. Ang kahulugan at paniniwala ay pamamagitan ng paglalagay ng pera ay maaaring mag-iba-iba depende sa pamilya at kultura. Ang ilan ay naniniwala na ang bilang ng mga barya na ilalagay ay dapat pantay-pantay sa bilang ng mga araw sa isang taon upang magdulot ng kasaganahan. Mahalaga rin ang isaalang-alang na ang paglalagay ng pera sa bowl o sa misa ay isang tradisyon. Ang paglalagay naman ng pulang ribbon sa mesa tuwing bagong taon ay isang tradisyon na maaaring gawin ng ilang mga tao. Ito ay nangangahulugang pagbati at pagkakaroon ng masigla at masaya na taon. Ang kulay pula ay karaniwang kinakatawan ng mga enerhiya, pag-asa at tagumpay. Sa pamamagitan ng paglalagay ng pulang ribbon sa mesa, ang tao ay nagpapahiwatig ng tagumpay na gusto niyong marating sa darating na taon. Ang susunod naman mga ka-jungle na dapat mong ilagay ang ating coins. Ang susunod naman ay paglalagay ng coins. Kahit anong coins pwedeng-pwede mga ka-jungle. Ang paglalagay ng mga barya sa mesa tuwing bagong taon ay isang tradisyon na may iba't ibang interpretasyon. Sa ilang mga kultura, ang paglalagay ng mga barya sa mesa ay simbolo ng kasaganahan at pag-asenso sa susunod na taon. Ito ay ginagawa upang tiyakin ang pera at kabuhayan ay hindi mawala. Ang ibang kultura naman ay ito ay ginagawa upang magpasalamat sa Diyos o Espiritu na nagbibigay ng mga biyayang pinansyal. Hindi ito isang pangkalahatang praktika at maaaring hindi isagawa sa lahat ng mga kultura o mga tao. Depende lamang po ito sa inyo kung maniniwala kayo. Wala namang mawawala kung tayo ay magtatry. Ang susunod naman na ilalagay natin ay ang paglalagay ng gold coins. Ang ginamit ko pala dito na gold coins ay yung simple lang, yung nabibili lang po, yung coins candy. Ang traditional na paglalagay ng coins sa mesa tuwing bagong taon ay kahulugan ng paghahangad ng kasaganahan at kabutihan sa darating na taon. Ito ay isang popular na kultura sa ilang mga bansa na kasanayan na gawin tuwing papasok ang bagong taon. Hindi kailangan totoong ginto mga ka-jungle ang mga baryang ilalagay sa mesa. Kahit gold coins na candy lang, pwede na. Ito ay simbolo lamang ng kasaganahan at swerte. Maaari din maglagay ng mga barya, prutas na hugis barya. Ito ang meaning ng gold coins, kasaganahan. Pangalawa naman ay swerte. Pangatlo ay wealth. Ito ay isang paraan pataasin ang moral na aspeto na pagsasahanggang na hindi lamang sa lapi, kundi magiging ang mga tao, ang mga bagay na ay sentimental na halaga. Ang sunod naman ay ang ating dahon na laurel.
Ang paglalagay ng dahon ng laurel sa mesa tuwing bagong taon ay isang tradisyon na nagsimula sa ilang kultura. Sabi daw nila ang dahon ng laurel ay simbolo ng tagumpay, karangalan at kapayapaan. Ito ay katulad ng pagtanggap ng bagong taon na may pag-asa at positibong pananaw. Kaya naman kapag meron kayong mga halaman na laurel, ang swerte nyo. Ang susunod naman mga ka-jungle ay ang ating sa gitna, yung ating center ng ating paggagawa ng prosperity bowl ay ang ating pongkan o orange na prutas. Pwede din kahit anong prutas basta bilog. Ang paglalagay ng pongkan na prutas sa mesa tuwing bagong taon ay isang tradisyonal o paniniwala na nagmula sa mga kultura at pamahiin ng mga taong naninirahan sa Pilipinas. Ito ay karaniwang ginagawa upang masagana ang ating bagong taon. Ito na mga ka-jungle ang hinihintay natin. Ang paglalagay ng money plant sa may ampaw, samahan na din ang oregano na halaman na swerte. Ang paglalagay ng money plant sa mesa na may ampaw ay maaaring maging isang magandang dekorasyon para sa inyong mesa. Ang money plant o Pachera aquatica na scientific name niya ay kilala rin bilang lucky plant o money tree. Dahil sa paniniwala na ito ay nagdudulot ito ng swerte at kasaganahan. Tungkol naman sa oregano mga ka-jungle bilang isang swerteng halaman, sa ilang kultura ang oregano ay paniniwala ang nagbibigay ng proteksyon at good luck. May mga taong naglalagay ng mga dahon ng oregano sa kanilang tahanan upang tiyakin ang kaligtasan pagdating ng mga biyaya. So, ipapasok lang natin ang ating mga swerteng halaman kasama ang 50 pesos na bill kasi nga pampaswerte daw ang 50 pesos na bill. So, ipapasok lang dito sa ampaw at ito ay hindi gagastusin sa buong taon. O ayan mga ka-jungle, kung makikita nyo naman, sobrang ganda talaga ng ating prosperity bowl. Pwede mo itong gawin ngayong bagong taon mga ka-jungle. Wala namang mawawala kung itatry natin, di ba? So, ayan mga ka-jungle, i-share mo din ang video na ito para swertehan tayo ngayong bagong taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo naman na yes. Huwag kalimutan i-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat sa panonood mga ka-jungle and I will see you next episode because more plant, less stress. Happy New Year mga ka-jungle!